Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV, Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad to. Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. So, sa panahon po natin ngayon, no, sa mga supermarket, kagaya sa SM, sa Robinson, ay meron tayong tinatawag na reward. Mga points ba, di ba? Kahit sa mga Ayala Malls, even sa mga Mercury Drug o Watson. Pag bumili ka, meron silang suki card na kung saan ay kada bili mo ay binibigyan ka ng rewards. Kasi gustong-gusto natin yan. Kasi kahit paano, pag bumili ka po sa kanila, ay merong babalik sa'yo. Meron din, no? Sa gasolina, pag nagpagas ka sa Caltex, Petron o Shell, meron din silang ino-offer na rewards. So, isa yan sa mga marketing strategy nila para mas bumili tayo ng bumili sa kanilang mga produkto. So, yan po, no, ang nauuso ngayon. Ganon din si Lord. Siya rin po ay nagbibigay ng rewards sa ating mga tao. Kaya sabi sa Marcos chapter 10 verse 28 to 30, at nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, ang sino mang nang iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain, dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig sa panahon darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So yun po, napakalinaw ang sabi ng ating Panginoong Yesus, kung iiwan mo ang iyong mga pamilya, inaman yan, anak mo, no, kapatid mo, bahay mo, lahat iiwan mo para lang sa Diyos. So ibig sabihin nito, isang halimbawa nito yung pagsisimba natin, di ba? Pag nagsisimba po tayo, umaalis tayo sa ating bahay, nagbibihis tayo, namamasahe tayo para lang, no? Para lang makasimba, na magdasal, magpasalamat, at higit sa lahat yung makinig tayo ng gospel na mabuting balita. Yun po tinutukoy ng ating Panginoong Jesus, no? Hindi yung iwanan mo yung nanay mo, no? Pabayaan mo na sila. Hindi po. Yung siya nasabi dito, yun na yung panahon, no? Pwede mong iwan ang lahat para sa Diyos, para makinig ka ng mabuting balita. Pwede naman na hindi ka na magsimba, no? Hindi ka na magdasal. Okay lang, na mamuhay ka lang ng ordinary lang. Pero ang sabi dyan, no? Na bibigyan, pangako ng Diyos, nabibigyan ka ng 100 ulit o yung tinatawag nating buhay na walang hanggan. Kaya po yan ang lagi nating ilagay sa ating puso't isipan, no? So ibig sabihin yan ay talagang binibigyan natin panahon si Lord, pinapahalagahan natin dahil mahal natin siya, hindi dahil dun sa sinasabi nating reward. At pagka gumawa ka ng mabuti, gusto mo may balik agad. Pag sinunod mo ang kautosan ni Lord, gusto mo may kabayaran. Hindi po ganun. No, ang ibig sabihin, may pagmamahal ka sa Diyos. Bakit? Dahil unang-una, siya yung nagpakita ng kabutihan mula pa sa ating mga unang magulang, no? Kay Eva at Adan, hanggang sa sumusunod na lahi, hanggang sa panahon po natin ngayon, na ang Diyos po ang unang nagmahal sa atin. So, kailangan lang, no? Nararapat lang po, karapat-dapat lang na ibalik natin yung pinakitang pagmamahal ng Diyos. Kumbaga parang tumatanaw tayo ng utang na loob dahil sa kanyang kagandahang kabutihan at kagandahang puso. So, imagine niyo, no? Kung walang tao sa lahat ng daigdig, walang universe, ang existing lang, no? Nung unang panahon, kung babalikan po natin, ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang nag-e-exist, wala nang iba. Subalit, sa kanyang sobrang pagmamahal, anong ginawa niya? Ibinahagi niya, no? In-spread niya, ikinalat niya sa tao
ang pagmamahal dahil sa kanyang kabutiang loob at kagandahang loob. So, yan po nga sinasabi niya para darating yung araw, no? Darating yung araw ay magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya bukas po, no? As Wednesday na. So, marami sa atin ang magpapalagay ng abo sa ating noo. So, ibig sabihin, so yung hudyat na nga po ng Kwaresma. Kaya yan po ang ating laging ilagay sa ating puso at isipan na may pangako ang Diyos sa ating panunukli, no? Sa bawat ginagawa natin kabutihan, sa bawat sinusunod natin yung kanyang katuruan. Dahil nga mas nauna siyang umibig sa atin. No? Kaya yan po ang ipagdasal natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na malubha na po ang karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa pinansyal, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus, itsak yun pagkakadob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord. I-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman at lahat po ng may karamdaman sa oras na ito. Ipuhin niyo po ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganun din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawa. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat, mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala po talaga. Ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas at ulam. Iniisip pa kung paano po nila itatawid ang kanilang pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming mga pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Thank you very much po.